anak ninyo si Jesus, ang taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Ito ang magandang mensahe ng anghel sa mga babae. Siya'y muling nabuhay. Masaya tayo, pero katulad ng mag-aalaga ni Jesus, hindi natin kayang maintindihan agad ang kahalagahan ng nangyari ito sa ating buhay. Ang panahong pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa kanyang paakyat sa langit ay isang mahalagang pagkakataon para sa kanyang mag-aalaga at para sa atin din, upang maunawa na mabuting ang muling pagkabuhay ni Jesus at upang mapalabanan natin ang takot. Kaya gusto din natin magkaroon ng isang bukas na puso para makinig kay Jesus sa matuto kung ano ang ibig sabihin na maging tao sa muling pagkabuhay ni Jesus, tagapamalita ng kanyang pag-asa. Sa 40 araw bago ng kanyang paakyat sa langit, si Jesus ay naturo sa kanyang mag-alagad. Ipinakita niya sa kanila ang kahalagahan ng salita ng Diyos, paripaliwanag ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Dahil sa natutunan ito at dahil sa linggo-linggong pakahati ng tinapay, ay naging matatapang mag-aalaga ni Jesus, ay naging saksi ni Jesus ng kanyang kabutihan para sa lahat. Nagsimula na rin tayo ng ating paglalabay kasi gusto rin natin maging saksi ni Jesus. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Tito Ubaro, nakatira sa St. Mary's Village, Camarin. Ako ay isang lay minister po ng ating parokya, St. Francis Xavier. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring nagpapatuloy na ng lakad. Ngunit siya ay pinakapipigil nila, tumuloy na po kayo rito sa amin. Anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito ay biglang nawala at nawikan nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Ang Eucharistia ay napakahalaga po sa akin sapagkat ito ang nagpapatibay lalo ng aking pananalig sa Diyos. Ito ang mga bagay na dapat hindi ako tumalikod. Mas lalo pa akong paigtingin ng aking pagiging religyoso sapagkat alam ko na dito po ang aking kaligtasan. Bago po ako tinawag bilang isang lay minister ng ating Panginoon, ako po ay nagmula sa naumpisahan kong pagdalo ng isang religious gathering, ang Mercy Encounter sa Santa Clara Parish, Pasay. Dito nagsimula ang paglago ng aking spirituality. Habang ako'y nagsiseminar ng ME, after the Mercy Encounter 2092 hanggang 2021, naging aktibo po ako sa Mercy Encounter. And then dumating po ang 1994, dito na po ko tinawag ng ating Panginoon. At the same time, bilang isang lay minister ng isang parish, nag-undergo po ako ng mga seminar. Shepherding ng Mercy Encounter, Charismatic, CLSS, Family in Life. Dito po nagdire-diretso na ang aking paglilingkod sa ating Panginoon. Dito na po ako natuto at nahubog hanggang sa dumating ang time na tinawag na po ako dito sa aking lugar sa St. Francis Xavier. Mga kapatid, bilang isang lay minister ng parokya, ginagampanan ko ang aking tungkulin, lalo na sa pagdating ng pagdalaw sa mga may sakit. Dito po sa mga may sakit na ito, nakaramdam po sila ng kakaiba sa pagdalaw. Bilang isang lay minister,
Nakakatuwa po sila sapagkat kami rin po mga minister ay napagkakamalang pari. Pero madalas namin binabanggit ay hindi po kami pari. Kami ay mga brother lang. Salamat sa Diyos sa kabila ng aming pagdalaw sa mga may sakit at bibigay ng Holy Communion sa kanila, ay nakakaramdam po sila ng mas sigit na lakas ng pananampalataya sa Diyos. Ito yung mga bagay na napaka-importante po sa kanila, ang matanggap nila ang ating Panginoon. Sa pagiging lay minister, paghahatid ng Holy Communion sa mga may sakit, na iparanas din po sa akin ating Panginoon ng aking asawa na naging bedridden. Habang ako'y naglilingkod sa ating simbahan, pinaglilingkuran ko pong aking may bahay. Doon ko naramdaman na gaano napakahirap pala ang mag-alaga ng may kapansanan o karamdaman. Naipakita ng ating Panginoon kung gaano kahalaga, kung paano ipamalas ang pagmamahal sa mga may sakit o karamdaman. Hanggang sa dumating ng punto na yumaon ng aking asawa, ganun pa man, hindi ko po makalimutan ang lahat ng kanyang mga sinabi kung paano niya ako inilapis sa Diyos. Siya po ang naging daan kung paano ako naging pure Catholic. Salamat po sa Panginoon sapagkat dito ang daan na pagtawag po sa akin, ang maglingkod po sa Kanya. Ako'y tuwan-tuwa. Masaya ako sa aking mga ginagawa. Hindi po ako nagsasawa sa paglilingkod, lalo na sa pagdadala ng Holy Communion sa mga may sakit. Sila po ang naging inspirasyon ko sa buhay. Sapagkat nakakaramdam po ako ng kakaiba habang sila'y aking pinaglilingkuran. Nararamdaman ko ang presensya ng ating Panginoon. Sila po ang nagbibigay sa akin ng lakas at katatagan. Bukod po sa araw-araw na paggabay ng ating Panginoon sa akin, napakahalaga po ang paghahatid ng Holy Communion sa mga may sakit, sapagat ito ang nagbibigay ng kanilang kalakasan at katatagan sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Ito ang magpaparamdam sa kanila na ang Diyos mismo ang siyang kumakalinga po sa kanila. Napakasarap maglingkod sa mga may sakit ang maghahatid ng Holy Communion para sa kanila. Hindi lang sa communion ng kanilang natatanggap, kundi ang mabuting balita ng ating Panginoon na siyang magbibigay sa kanila ng inspirasyon upang tumibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Isa ko sa na-experience sa isang may sakit na napuntahan. Nung pinuntahan ko po siya, iyak ng iyak siya. Alam niyo po, nakaranas po ako ng isang bedridden kung paano gawin sa kanya na ako rin po ay hindi ko po matanggap. One time na pumunta po ko sa kanya para bigyan ng Holy Communion at ihatid ang mabuting balita. Isa sa pamilya niya ang sumipa. Ang sabi niya, "Hoy, gumising ka, andyan na ang pare." Hindi pa po ako nakaakyat sa kanyang bahay pero nakaramdam na ako ng sakit. Yun yung mga bagay na nararamdaman ko. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, kung ako magiging ganito sa kalagayan ng bedridden ko na ito, wag na sanang mangyari po sa akin yun. Kunin na lang ako ng ating Panginoon. Napakasakit po. Hindi ko man po siya kamag-anak. Pero naniniwala ako na kapatid natin siya sa pananampalataya sa Diyos. Doon ako naging malapit sa mga bedridden. Na kahit nga suungin ko ang napakahirap lalo sa panahon ng pandemya, kung papayagan lang ako ng ating kaparian, pupuntahan ko po sila dahil nakahanda po ako kahit anong oras. Hindi ako natatakot sa pandemya dahil nakahanda na rin po ako na mamatay alang-alang sa ating Panginoon. Saan naman tayo pupunta kundi doon lamang? Lahat naman tayo ay mamamatay. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang ito ang naranasan ko sa ibang mga bedridden na-experience ako sa Pasay mismo. May mga bedridden na itinatali na parang manok. May mga bedridden na nakahiga sa kulungan ng baboy.
Napakasakit po noon. Lalo't kung ang mga pamilya hindi nila inaasikaso. Pero ang time na yon, pinaramdam sa akin ang lahat na yon ng ating Panginoon. Pero hindi po ako napanghinaan ng loob, bagkos mas naging inspirasyon ko po sila. Ano man ang mga pagsubok sa aking buhay, ay aking pong tinatanggap. Sapagkat naniniwala po ako na sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay hindi po niya ako pinababayaan. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, narito po ako na naglilingkod sa Kanya at sa ating simbahan. Salamat sa Diyos sa mga naipakita at naiparamdam niya sa akin. Mahirap, napakahirap po. Hindi ko akalain na dadanasin ko ang mga ganito sa pang-araw-araw na aking pamumuhay. Lalo na't nung nawala ang aking yumaong asawa, doon ang napakasakit. Hindi ko siya makalimutan kung paano niyo ako dinala sa gawain ito. Siya po ang nagtulak sa akin na maglingkod sa Diyos. Siya po ang nagturo sa akin kung paano ako manalangin. Ang Santo Rosario, siya rin po nagturo sa akin. Hindi ko po alam ang pagdarasal ng Santo Rosario, pero dahil sa tiyaga niya, natutunan ko po lahat nun. Siya po ang nagbigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Kaya hindi po ako nagsasawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang naranasan natin ngayon, ang pandemya lalo na, alam niyo kung pwede lang, kung hindi lang bawal. Nakahanda po akong pumunta sa ating mga bedridden upang bigyan sila ng Holy Communion at ihatid ang mabuting balita para sa kanila, para mas lalo silang lumakas at umasa sa Diyos. Kaya lamang po, tayo po ay sumusunod sa ating pamahalaan. Bawal pa po ang magtitipon-tipon. Alam niyo po, sa 2 linggo na hindi open ang simbahan, napakabigat. Uhaw ako sa ating Panginoon. Uhaw ako na tumanggap ng Holy Communion. Kailangan natin sumunod. Kailangan po sumunod sa ating Panginoon, sa ating pamahalaan. Dahil alam ko na hindi tatagal din po ito at ibibigay ng ating Panginoon ng ating mga kahilingan. Buhay na buhay ang ating Panginoon sa aking katawan dahil po ang hostia na ang tinapay na naging banal ng kanyang katawan, na kapag ako'y tumatanggap ng Holy Communion, parang iba ang pakiramdam ko sa bawat araw. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Ano man ang pagsubok na dumating sa aking buhay, ay aking po nakakayanan dahil alam ko po na nanahan ng ating Panginoon. At sinabi po niya na Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At naniniwala po ako ng batong ito sa aking puso. Dito po nananahan ng ating Panginoon at patuloy niya akong ginagabayan habang ako'y nabubuhay. Salamat po sa ating Panginoon